Good day mga Balbon, welcome back sa channel natin. Of course, once more, dito tayo sa Ford Marikina. And today, walk around natin tong napaka-pogi. Kung pormahan lang ang hinahanap mo, ito na ang pwede kong i-recommend sa'yo. Dahil sobrang sporty niya, dahil nga ito is the Everest Sport variant nila. Titignan natin yung mga laman loob, kung ano yung mga pwede nating i-watch out if we would like to purchase this Everest Sport. And of course, this walk around is brought to you by our friend Christopher. And ito rin yung contact number niya, tol. Any question pagdating sa sasakyan na to, kung kailangan at gusto mo ng magandang deal, reach out lang kayo sa kanya. Sure ball, matutulungan niya kayo. Okay? So this Blue Lightning, this is exclusive for the sports variant. And this is priced at 2,139,000 pesos. So, tara, tignan natin kung ano yung meron siya. Let's go! Okay, good day mga Balbon. Nariyan naman kung ano yung tunog ng ating doors. So, ayos na ayos. Same as before na mga walk around natin pagdating sa Ford Everest and Ranger. So, good quality. So, unahin na kagad natin yung upuan. Batiin ko na kagad yung upuan, no? Kasi sobrang ganda niya. Para sa akin, it's leather wrapped upholstery. So, yung seat niya is automatic adjustment. Automatic adjustment sa upuan. O, di ba? So, meron din siyang height adjustment. So, madali mong ma-adjust yung driving position mo. And of course, yung kanyang steering wheel is up and down adjustable and telescopic. So, yun. Hindi na-adjust ko na agad siya sa driving preference ko, no? So, the steering wheel is actually, ano siya no? Hindi siya leather Plastic, pero meron siyang parang stitching dito. Leather-like yung, niya, yung feel niya. Okay naman sa kamay, hindi naman siya ganun katigas. Okay naman sa akin yung feel. So, meron tong cruise control dito sa left side. And then, yung infotainment screen controls mo nandyan din. Yung kanyang armrest dito sa gilid sa may pintuan is leather. And ang ganda ng accent dito. So parang wood finish with this silver. And I believe these are aluminum. So makikita mo yan dito sa buong cabin. Meron siyang linya ng mga aluminum na accent. So maganda siya tignan. And ayan, this is the sport variant. So, medyo, ayun nga, yung feel mo is a little bit more on a sportier side. You have the infotainment system, of course, na parang iPad. So, ang laki niya. And then, the knobs of your aircon here in the middle. Ang maganda rito, actually, testing natin ang kanyang sturdy. Maganda yung quality ng kanyang center console. Meron ka ditong lagayan ng french fries kung mag-drive-thru ka. And then, meron siyang wireless charging dito, tol. So, ayos na ayos. Yung cellphone ko, suwak na suwak dyan. And kung hindi naman compatible yung cellphone mo sa wireless charging, meron ka naman ditong dalawang USB port na pwede mo pagsaksahan to charge. You have two cup holders here. 6-speed automatic transmission. You have an electronic parking brake. Meron kang modes dito. So, meron kang eco mode. Meron kang eco mode, normal mode, tow haul, tsaka slippery. So, yun. 4 na driving modes ang meron ka. Siyempre, mas maganda yung meron ka ng option na ganun, di ba? And then, off mo yung traction control. Pwede, meron dito. And you can also disable the parking sensors, the rear parking sensors. So, pwede mo siyang i-off. Okay, so yung kanina pa nakapatong yung kamay ko dito sa center armrest na malapad. So pag inopen mo siya, meron siyang lagayan na ganito ng barya o anything na pwede mong ilagay. And then malalim. Tapos meron siyang 12 volt socket dito. So yan, maluwag at marami kang pwedeng ilagay. Nagagalaw-galaw pa siya. Yan. So pagka sinarado mo, ganun lang. So yan, ganito yung dating mo dito pare sa Everest Sport. Ganda. Ganda oh. Tapos I believe this has the 6 speakers setup.
So, isa, dalawa, tatlo, and then meron kang tweeter dito sa may pillars mo. Okay, pare. Okay naman. So, ayun nga, yung hood mo, kita mo dito, yung magandang contour na pag ganun sa may hood. So, ang ganda. Malaki siya. Lalong-lalo na pagka nasa labas, makikita mo. Pero, if you haven't watched the test drive natin ng Titanium 4x4, ito yun. Ito yung link. I-click nyo lang. And sure, na kahit pa paano, na masishare ko sa inyo yung experience kung hindi pa kayo nakapag-test drive ng Everest. Okay? So, yun. Okay din. Okay din yung view talaga nito. And comfortable. Very comfortable. Yun nga, dahil din sa seats, no? Dito sa taas, dito pa rin yung mic mo. May mic ka dito para sa hands-free call. Meron kang vanity mirror dito. Sa driver side, meron din, of course, sunglass holder mo. And then yung mga ilaw mo nandito din. Yung mga air vents niya, tol. Yun, yung honeycomb style na air vents. And I can tell that napakalakas ng aircon nito. Malamig talaga. So ayos na match sa temperatura na dito sa Pilipinas sa sobrang init. So ayos, safe ka dito. So ito yung susi niya. Laki oh. Laki na susi. So wala ano to, push start lang to. So key fob ka na lang. Wala ka ng susi na iikutin na gano'n. Nakakatamad pa naman mag-ikot ng gano'n. Wala na, pipindutin mo na lang yan. Pagka inon mo yan. Yan. Mag-on yung infotainment system mo. And of course, this is once again, this is a wireless Apple CarPlay and Android Auto. So easy na yung pag-connect mo sa kanya if ever you want to use your phone for music and for maps. So malaki din yung makikita mo. So kumbaga, kung habang nagde-drive ka, hindi ka madidistract na tumingin pa, kunyari kung nandito yung cellphone mong maliit. In this case, nandito na sa harapan. Madali mo siyang makikita. Of course, equipped to ng airbags. Makikita mo, meron ditong airbag dito sa gilid, curtain. And then, yan, madaming airbags to. Baka naman di ko pa nakasubscribe sa channel natin, tol. If you are somebody who likes this kind of videos, contents, walk around, test drive, or anything about sa sasakyan, try mo. Subscribe ka sa akin. Tara, samahan niyo ako. Tingnan natin yung second row kung anong makikita natin doon sa likod. Let's go! Alright, so on to the second row. So, meron ka namang stepboard dito. So, madali naman pumasok and meron ka din grab handle. So, basic lang yung pag-akyat. Yan, gaganyan ka lang. And, there you go. Okay? So, ang maganda dito sa upuan na to kasi, pwede mo siyang i-adjust abante or atras. So, yan yung sagad niya sa pag-atras, ano? So, you have your knee room here. Hindi pa ito yung mismong driving position ko, so pwede pa itong maabante. And you have great headroom naman. And meron ka din ditong air vents sa ibabaw. So, kung mapapansin nyo, medyo, kung makikita nyo siya, medyo parang malapad. May malapad na nakaumbok dito sa may gitna. Which is, I believe that's the air conditioning. So, okay din naman. Ang ginawa nila, concave din dito sa may tapat ng mga passenger. So, ayan. Yan yung headroom mo. And, okay din naman kung upuan. And, syempre, na-adjust din to kung gusto mong ihiga. So, that's yung maximum na higa niya. So, ayan. Komportable ka dito, tol. Safe ka dito. And, you have your control here of the aircon. So, fan speed mo dito, meron ka. Meron kang ilaw dito. Yan, grab handle, of course. Yan, mukhang speaker din ata to. So, may tweeter din dito. So, maganda nga rin ang quality talaga ng sound system nito. So, once again, leather seats. So, yan, ganyan. Tapos, meron ka din ditong center armrest. Kaso nga, nakabalot. Pero meron ka ditong center armrest with cup holders. With cup holders, yung nga ba? Tignan natin. So, yan, ganyan. Pwede kang umorma ng ganyan dito. Kung medyo long ride yung mangyayari, safe naman. Okay dito, maluwag. Now, ang medyo ano lang dito sa akin is the third row.
napakita ko na before kung paano siya puntahan, hindi talaga komportable umupo ang adults dito sa likod. Bata, siguro pwede. Mga 5 years old, ganyan. Kasya dito sa likod. Pero kung mas matanda pa doon, mahirap. Kasi yung knee room, walang knee room. So, yun nga, for emergency purposes siguro, yan, pwede. Pero, yun nga, kung long ride, medyo, kung sino man yung uupo dito sa likod, hindi magiging komportable. Pero yun nga, yung spaces sa likod, maluwag naman, pagka naka-fold naman, yung third row. Kung gusto niyo makita, tara, puntahan na natin yung second row kung anong makikita natin doon. Let's go. Okay, so check out natin yung likod. Once again, papakita ko lang na pag naka-unlock yung mga doors mo, pipindutin mo lang yun, pupush mo lang siya, and you have the access dun sa gas tank. Okay? So, ayan yung likod niya, tol. Pakita ko na sa inyo. Oh, ang foggy. Puha po no? Oh. Gusto ko sa kanya yung mga linya na yun, yung mga pula na yun sa, I believe that's the brake lights and the parking lights eh. So, ayan meron kang sport badging dun sa likod, pare. And then, ang ganda nung pagkakabanat dito kasi yung mga letters niya, yung emblem niya is actually nasa loob nitong itong salamin na to, itong glass na to, na part ng taillight niya. Itong part na itong mga ilaw na to, ito sinasabi ko kanina na gustong-gusto ko. So, nasa loob yan. So, hindi mo kung may gustong tumungkab niyan, hindi nila para matungkab yan. Di ba? And of course, your Ford logo here, yung brake light mo nandito, and then your wiper, syempre sa likod. Okay? Yan. So, let's open it up. If you will open it up, yan, power assisted, automatic ang door, nag-open. O, di ba? Okay. So, ayan, ganyan kalaki yung boot space pagka nakaangat yung third row mo. So, ito, meron ka ditong false floor na merong mga lagayan ng tools. And yan, meron kang parang drawing ni Everest. Remove to access tools. Ano yung mga tools mo? And of course, access sa spare tire. Ito. Yan. Ito, meron siyang stand. Meron siyang stand. Pwede mo siyang iganon doon. Kung nag-aasikaso ka dito, kunyari, magkapalit ka ng gulong, naka-stand lang siya. Yan, ganyan. Ayos. Pagkabila pala yan. Dalawa pala yung stand na yan. Meron din dito sa kabila. Yan. Yun. Isa doon. Saka isa doon. Di ba? Ganda tignan, In that way, kung may gagawin ka dito, ayos. Accessible lang. Okay, so meron ka dito sa gilid din na 12-volt socket. Kung may kailangan kang ilagay, isaksak dyan, ref na portable, pwede mo dyan isaksak. May mag-charge ka, pwede din dyan. Meron din siyang light dito sa gilid. So, yan, may lights dyan. Para, kung may gagawin ka dito, maliwanag. Okay? So, to fold this third row, meron siyang latch dito na kailangan mong i-pull. Yan. So, when you pull it, yan. Titiglop siyang ganyan. Ito rin, Yun. So, it folds flat. Yan. So, mapa-flat siya. Maluwag. Malaki ang pwede mong ilagay, for sure. Madami kang pwedeng ilagay na bagahe dyan. Now, gusto ko pakita sa inyo, pagka i-fold, pati yung second row, kung gaano siya kaluwag, no? Yan. Ayun. Pagka finold mo na ganyan, flat. And then, dito din sa kabila, fold mo na ganyan. Yan, flat. Di ba? Pwede mo siyang latagan and pwede matulog kung magka-camping ka. So, ayos. Di ba? Safe. Okay, di ba? So, and then, kung sasarado mo siya, syempre, pipindutin mo lang to. It will automatically close for us. Yun, Pagka tumunog yun, sakto na yun. And of course, yung nga pala, meron siyang backup camera.
Yung mga parking sensors, meron din. Yan, yung mga parking sensors yan. Yan. Now, which is, I mentioned earlier na pwede mo siyang i-turn off. Tapos, meron din siyang reflector dun sa gilid. Yan. Ayun yung mukha naman niya, tol. Kita naman natin, ang pogi, naka-blacked out. Yung kanyang front grille with the Everest badging dito sa ibabaw. Kitang-kita natin. So, hindi mo mapagkakamalang ibang sasakyan to. And then, you have the LED headlights there. So, meron ka ding daytime running lights na yan. Yung nakapa-C na yan, letter C. And you have your fog lamps there at the bottom. Meron na rin siyang automatic rain sensing wipers. Automatic turn on ng mga lights pagka na-sense niya na gabi na. Actually, yung mga sensor niya is nandun eh. Yan, nandyan sa ibabaw yung mga sensor nito. And of course, meron kang roof rail na pwede mong kabitan ng yan. Oh, pwede mong kabitan ng roof ng ano to, na pa pwede mong lagay dito. Pwede kang maglagay ng tent sa ibabaw for camping purposes, di ba? Blacked out din to, yung bumper sa ilalim. Dahil ayun talaga yung trim nito. The sports edition is, the sports trim is basically a lot of blacked out accessories and parts. So, ayun, pati itong side mirror niya, blacked out din siya with the repeaters, di ba? And then you have your badging here dito sa gilid with the turbo. So, this has the 2.0 liter single turbo engine na very efficient, and of course yung power niya is really good for the size of the vehicle. Kayang-kaya niyang dalhin yung sasakyan. Meron ka ding badging dito ng sport sa may pintuan. Yan. And yan, makikita mo yung stepboard mo. Yan. And then of course the blacked out rims with the Goodyear Wrangler tire with the size of na 255 55 or 20. Okay? So, yan oh, pogi oh. Tsaka yan, tignan natin yung ilalim. Oh, yung pang ilalim niya. Oh. Di ba? Solid na solid, tol. I was informed that the suspension of Ford ngayon, yung mga pang ilalim niya, is actually, alam niyo ba yung brand na ARB sa Australia? Yon, siya na rin yung alam ko, ayun yung nabanggit sa akin, na sila yung supplier ng mga suspension ng Ford. So, ayan yung nasa ilalim niyan. ARB na. Haha! Diba? Oh, ganda tol eh, oh. Pogi. Oh, yung Everest na badging mo sa likod. Oh, kitang-kita natin. Diba? Okay yan. Maganda yan. Kasi hindi siya katulad nung mga nakakasabay natin na mga sasakyan sa daan na umiilaw pa yung pangalan ng sasakyan na which is not safe for everybody else na nagdadrive. Nakakasilaw siya. So kung sino man ang nanonood dito na merong ganon, please sana balik nyo na lang sa stock, tol. Balik nyo na lang sa stock. Much better. Di ba? Mas maganda patignan. Hindi siya nakaka-istorbo din sa ibang mga nagmamaneho. Di ba? Okay. So, bro, ano? Ganda, di ba? Oh. Oh, if you have any question regarding this vehicle, this trim, so you just need to reach out to Christopher, and of course, matutulungan niya kayo kung ano yung mga kailangan niyong malaman, kunyari sa application or kung magkano yung down, mabibigay niya sa inyo yung mga information. Okay? So, hanggang dito na lang tayo mga balbon. Ano? Tara! Sa tagumpay! Yan o. Yeah!